Isang alaala ng aking bayan. Naggugunit ako ang nagdaang araw nang kamusmusang kong kay sayang pumanaw sa gilid ng isang baybaying luntian nang rumaragas ang agos ng dagatan. Kung aalalahanin ang damping marahan, halik sa noo ko ng hanging magaslaw. Ito'y naglalagos sa aking katauhan, lalong sumisiklat nagbabagong buhay. Kung aking masdan ang liryong busilak, animoy nagduruyan sa hanging marahas. Habang sa buhangin dito'y nakalatag ang lubhang maalon, mapusok na dagat. Kung aking samyuin sa mga bulaklak, kabanguhan nito ay ikinakalat. Ang bukang luwayway na nanganganinag, masayang bumabati ng ngiti sa lahat. Naaalala kong may kasamang lumbay ang kamusmusan ko ng nagdaang araw. Kasama-sama ko'y inang mapagmahal, siyang nagpapaganda sa abakong buhay.
Magandang gabi sa inyong lahat. Kinararangal kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, ang anak ng yumaw kong kaibigan. Ay, ang gwapo! Aba, andito pala ang Cora ng San Diego. Isa sa matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta, Padre? Nagkaroon ng mainit na talakayan sa pagitan ni Padre Damaso at Crisostomo Ibarra sa pagkikwento ng binata tungkol sa mga bansang kanyang napuntahan ay binatikos at ininsulto naman siya ng pari. Samantala, matapos ang pagtitipon ay maagang nagpaalam sa Ibarra kaya't hindi sila nagkita ni Maria Clara, anak na dalaga ni Kapitan Tiago. Padre Salve, mabutit nakarating po kayo. Maria Benaki. Siya si Padre Bernardo Salve, ang ating bagong kura ng San Diego. Padre, ang aking pong anak. Encantado de conocerte, padre. You también, señorita. Pardon, papá. Padre. Maria, bakit nagkukulong ka rito? Kanina ka pa hinahanap ng ninong mo. Papa, bakit hindi ako nagawang antay ni Crisostomo? Nagbago na ho ba ang kanyang isip? Umuurong na ba siya na pakasalan ako? Maria, hindi yan dahilan kung bakit hindi ka nahintay ng mama. Pero nauunawaan ko kung bakit kinakailangan niyang umalis. Para hindi na sila magkasagutan ng ninong mo. Magkasagutan? Napagdiskitahan niya ang nobyo mo at kung ano-ano ng panlalait ang ninato sa kanya. Bueno, ayusin mo ang sarili mo at labasin mo muli ang mga panahon. Si Papa. Iha, ano yung sinisilip? Akala mo si Crisostomo Ibarra ang nagdaang karawahe, ano? Hindi ho, Papa. Hindi naman ho siya ang aking iniisip. Kilalang kilala kita aking diamante. Hindi mo ako maaaring pag-iiman. Batid kong kanino mo pa siya inaanap. Huwag mo nang tuksoin, primo. Nakikita mo yan, no? Namumudla na. Bueno, may katwiran nga yung doktor. Marahil ay kailangan mo sariwang hangin, Iha. Ibig niyo bang magbakasyon sa Malabon o sa San Diego? Mas mainam kung sa San Diego na lang kaya, primo. Tamang-tama, malapit na ang undas at kapistahan doon. Tiyak na maaaliw ang anak mo. To the saddest. Kung ganon, bumalik kayo sa Beaterio. Kunin mo ang lahat ng mga gamit mo doon dahil hindi na kayo babalik doon. Magbakasyon na kayo. Kung narinig niya palang hingin pa yung Iha. Crisostomo, halika! Pumanhik ka rito. Buenos dias, Tia. Buenos dias, iho. Lalabas na si Maria.
Maria, ngunit napakatahimik mo. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung anong nangyari sa akin sa 7 taon kong pagkawala? Batid kong marami ka ng bansang napasyalan. At higit na kay maraming tao na rin ang iyong mga nakilala. At sa mga taong iyong nakakausap, naaalala mo pa ba ako? Lalo na't batid kong kay raming maririkit na kababaihan doon sa Europa. Marami? Oo. Ngunit maaari ko bang malimutan ang pinakamarikit sa lahat ng mga dalaga? Paano kita malilimot kung kasama ko sa tuwinang yung mga alaala? At ang iyong napakatamis na tinig, kailan may hindi mawawaglit sa aking isipan. Lalo na't yun ang aking naging aliw nung ako'y nag-iisa. Maria, hindi man kita nakakasama. Lagi ko namang nakikita ang iyong sa mga ulap naman sa aking nararating. Tulad ng isang lugar sa Italia, napakaaliwalas ng langit. At tila nangungusap sa akin kagaya ng iyong mga mata. Baka ako pasinta kung nalimot mo na. Palagi kang nasa isipan, mahal ko. Kahit palaging sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin ka. Ngunit batid lamang niya na makailang ulit ko na rin binasa-basa ang iyong mga liham. Nang sa gayon ay maramdaman ko na kailan may hindi mo ako nilisan. Gaano kahalaga sa iyong yung ninong? Kasi halaga ni Papa. Nakarating na sa akin na nagkaroon kayo ng alitan. Mabigat ang loob sa akin ng kura. Intindihin mo na lamang siya, mahal ko. Matanda na ang ninong. Kaya't buguti na. Oo nga pala't nakalimutan ko. Dahil sa'yo, nakalimutan kong mayroon pala akong pananagutan. Maria, kailangan kong bumalik sa San Diego ngayon din. Kailangan kong dalawin at tignan ng bangkay ng aking papa. Buhay ko siyang iniwan. At ngayon, gusto ko siyang makita kahit na yumao na. Kung gano'n ay hindi na kita mapipigilan ka. Mag-iingat ka. Salamat. Diyos ko, idinadalangin ko sa inyo ang aking kasintahan na si Crisostomo. Gabayan niyo po siya sa kanyang paglalakbay. Ilayo niyo po siya sa lahat ng kapahamakan at naway makarating siya ng ligtas sa kanyang paroroonan. Buong puso po akong nagsusumamo sa inyo. Naway matinig niyo ang aking panalangin. Amen. Santiago! Buenas noches, Padre. May pag-uusapan tayong mahalagang bagay tungkol kay Maria Clara at doon sa isang anak ng Erehe at Pilbustero na si Crisostomo Ibarra. Sumunod ka sa akin. Diyos ko, ito na nga bang araw na pinangangamba ko. At sino ka naman, Santiago, para magpasya sa buhay ni Maria Clara, ha? At hindi ka man nang sumasangguni sa akin? Paumanhin po, Padre. Iniisip ko lang po ang kalusugan ng aking anak. Kung kaya't nais ko muna siyang pagbakasyonin sa Santiago. Oh, doon sa bahay ng kanyang nobyo? At para saan? Para mas lalo sila magkalapit ni Crisostomo Ibarra? At nasaan na nga pala iyan? Nasaan na ang lalaking iyan? Huwag mong sabihin sa akin na nagpunta na rin siya sa San Diego. Andito pa po siya sa Manila, Padre. At ang sabi niya pa po ay marami siyang inaasikaso, kaya malakas po ang aking loob na pagbakasyonin ang aking anak sa San Diego. Bien, bien. Alam kong nag-iisip ka rin, Santiago. Ngunit
Padre, nasubaybayan ko rin po ang paglaki ni Crisostomo Ibarra. Napakabait niya pong bata. Kaya, pakiusap, huwag niyo na po siyang idamay sa galit niyo sa kanyang ama. At isa pa po, mahal na mahal po siya ng inyong inaanak. At ayoko pong masaktan ang damdamin ni Maria Clara. Mas lalo lamang siyang masasaktan kung magkakatuluyan sila. Ang San Diego ay matatagpuan sa baybayin ng lawa at may malalawak na kabukiran. Isa itong maalamat na bayan sa Pilipinas. Pagsasaka ang ikinububuhay ng mga tao sa bayang ito na kulang sa edukasyon at kaalaman sa pagnenegosyo. Wala itong pinagkaiba sa ibang mga bayan sa Pilipinas na pinamumunuan ng simbahan kung saan ang pamahalaan ay sunod-sunuran lamang dito. Maria, kumusta mo yung amiga? Buenos dias, señorita. Magandang araw din sa iyo, Senyor Ibarra. Tila lalo yata pa yung tumitikas. Bueno, kailan na nga ba itatakda ang kasal ninyo ni Maria? Nang sa gayon ay mamantikaan naman ang magagandang naming labi. Mangyayari din yan. Sana. Sa sandaling, naisaayos ko na ang mga naiwang ari-arian at plano ng aking ama. At kailan naman kaya yun? Malapit na. Crisostomo, lumayo ka na at hindi sila titigil kakaputso. Napansin ko nga. Oh, bueno, mauna na ako sa inyo. Hanggang sa muli natin magkita, Senyor Ibarra. Hasta la vistas, mga senyorita. Adios, mahal ko. Tuwing ika-10 ng Nobyembre ay bisperas ng pista sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas pa lamang, kaya nagkagayak na ang kani-kanilang mga bahay. Lumipas ang unang araw ng kapistahan, marami ng kasiyahan ang naganap. Ngunit kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng binatang si Crisostomo. Hanggang kinagabihan ay hindi rin ito nagpakita na ayon sa balita ay may kaunti daw itong karamdaman.
Ginoong Ibarra, liham po galing kay Maria Clara. Mahigit ng maghapong hindi kita nakikita. May kaunti ka raw sakit kaya't ipinagdasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila. Nabawasan ang aking pag-aalala nang sabihin ni Papa na hindi naman mabigat ang iyong sakit. Nainis ako kagabi dahil sa mga taong nagpilit na ako'y tumugtog at sumayaw. Marami pala ang mga taong nakayayamot sa daigdig, kung hindi lamang dahil sa aking ninong na nagkwento sa akin ng iba't ibang mga bagay. Sana'y nagkulong na lamang ako sa aking silid at natulog. Isulat mo sa akin kung ano ang iyong lagay at sasabihin ko kay Itay na ikaw ay dalawin ng iyong minamahal, Maria Clara. Mga salita ng Panginoon na sinabi ni Esdras. 2 Aklat, Kabanata 9, versikulo 20. Kayong mga makasalanan ay taos-pusong humarap sa Kanya at magsisi sa inyong mga kasalanan. Sa seremonya ng paglalagay ng unang bato sa bahay-paaralan ay huwag kayong lalapit sa batong ibuhos. Huwag kayong lulusong sa hukad at lagi kayong sumama sa hukad sapagkat maaaring doon ang inyong buhay. Humayo kayo at ipamahagi ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakaligtas naman si Ibarra mula sa babalang tinutukoy ni Elias sa araw ng pag-uubos ng bato sa ipinapagawang paaralan. At sa halip na si Ibarra ang napahamak, ay ang taong nagtangka ang nahulugan ng bato. Maupo po kayo. Ipagpatuloy niyo ang inyong pinag-uusapan mga ginawa at binibinis. Binabanggit ni Ginoong Ibarra ang mga arkitektong tumulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong reverensya. Wala akong alam sa arkitekto. Ngunit pinagtatawanan ko ang mga arkitekto at mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahan at tingnan niyo naman, mahusay ang pagkakapatayo. Mayroon nga ang mga Indio na natuto lamang ng bahagya ay doktor na ang tingin sa kanilang sarili. Lalo na ang mga taong nakapingas ni Europa. Lahat sila ay magwawakas ng nararamdaman. Buhay pa ay pinarurusahan na ang mga ama ng mga kulupong. Namatay sa bilangguan nang wala halos kahagi. Krisostomo! Lumayo kayo kung hindi nyo nais mamatay. Ngayon, ako naman ang magsasalita. Pinailagan ko siya, ngunit ngayon na para tumula sa kalooban ng Diyos. Hatulan siya ng Diyos! Maligis ang aking budhi. Sino sa inyo ang hindi nagmahal sa kanyang ama at sa kanyang mga alaala? Napapansin mo ba ang katahimikang yan? Isang paring puno ng kabanalan ng dibdib. Ngunit ang puso'y lipos ng kaimbihan. Magsilayo kayo. Ayaw niyong mabahiran ng aking kamay ng isang masamang dugo! Crisostomo! Gusto na! Maghulos dili ka! Mabilis na kumalat sa buong bayan ang pangyayaring namagitan kina Padre Damaso at Crisostomo Ibarra. Hindi nila mapaniwalaan ang nangyari, ngunit nang mapatotohanan ay lahat nangabigla. Samantala, ang mga paring na may tinawag si Ibarra bilang isang pilibustero at dito nagsimulang patawan ng ekskomunyon ang binata.
Maria, itigil mo muna pakikipag-usap kay Ibarra hanggat hindi pa naiibsa na kami pagiging ex-komunikado. Ano ka ba? Gusto na, Maria. Sundin mo na lamang ako. Tumahan ka na, anak mo. Iibsan siya ng ekskomunyon dahil hindi naman niya napatay si Padre Damaso. At isa pa ay maaari natin sulatan ng ating Santo Papa. Gano'n na maglimos tayo ng malaking halaga. Huwag ka nang umiyak at magang-magana ang iyong mga mata. Hayaan mo, ako ang bahala upang kayo'y magkausap. Salamat, Andre. Ano ba ang kinababahala mo, primo? Iniutos sa akin ni Padre Damaso na sirain ang pag-iisang dibdib ni Maria Clara at Ibarra. Kung hindi, ako ang kanyang papansahan. Labis na ikinalungkot ni Maria Clara ang mga pangyayari. Ito'y naging sanhi ng kanyang pagkakasakit ng ilang araw. Padre, paumanhin po pero may nais din po lumaga kay Maria. Maaari mo bang iwan muna kami ni Maria? Si Padre. Maria, kung makaramdam ka ng pamimili, ay itigil mo na ang sabi ng mediko. Sumulat na ba siya? Marahil ay abalang-abala kaya't walang naipapadala. Ang balita ay lalakarin ng mapatawad na ng arsobispo ang kanyang ex-komunyon. Sulatan mo siya. Sabihin mo, limutin na niya ako. Buenos días, señorita. Linares nga pala. Tawagan ako tungo sa akin pagdating. At pinatnan kitang lalo mabuti ka sa akin inaakala. Alam kong hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Gayon pa man, ay papaliwanag ko sa ito sa susunod na araw. Kikita pa naman tayo. Maaari ba akong pumunta rito bukas? Alam mo, laging bukas ang alitahan para sa iyo, Chrysostom. Naibsa na ang ekskomunyon ni Ibarra, subalit nang dahil naman sa kanyang mga liham na pinagpalit ni Maria para sa isang sikreto, ay magdudulot ito ng mas malaking kaguluhan. Ibarra, tumakbo ka na. Hinahabol ka na ng mga Guardia Civil. Hay! Ibarra, takbo!
Crisostomo! Ako nga. Inulungan ako makatakas ni Elias. Isang taong nagkatigiran akong kaputan. Narito ako. Upang tuparin yung sinumpaan sa harap ng bangkay na aking ina na ikay aking paliligayahin. Salamat sa pagkakataon ito. Na ikay aking makausap sa sarili na. Maria, marami ito ng ating huling pagkakita. Bago ako lumisan, nais ko lamang sabihin sa iyo, patawad na kita. Lumigaya ka naman. Paalam. Crisostomo, dinala ka ng Diyos sa akin para maibsan ang aking mga pagdurusa. Pakinggan mo muna ako bago hatulan. Hindi ako naparito upang hingan ka ng paliwanag. Nais ko ibigyan ka ng katahimikan. Ayoko ng katahimikan ibinibigay mo sa akin. Ako lamang ang makapagbibigay ng katahimikan sa aking sarili. Pinaghihirap mo lamang lalo ang aking kalooban, at ito'y aking dadalhin hanggang sa aking kamatayan. Kung gayo'y anong nais mo? Paniwalaan mong tanging ikaw lamang pinakamamahal ko magpakailanman. Maunawaan ko kung hindi ka naniniwala. Ngunit kung nalalaman mo lamang ang lihim na aking pagkatao, ay kahabagan mo ako. Noong kasalatan ng aking sakit, ay pinagtapat sa akin ng isang tao kung sino ang tunay kong ama, at pinagbawalan niya akong ikay aking ibigin. Maliban na lamang kung mapapatawad ka ng aking ama dahil sa paglapastangan mo sa kanya. Binantaan ako ng taong iyon na oras na ako'y magpakasal sa iyo ay ibubunyag niya ang lihim ng aking pagkatao. Magiging dahilan ito ng napakalaking iskandalo sapagkat ang tunay kong ama ay si Padre Damaso. Ano ang gagawin ko? Marapat ba nalimutin ko ang alaala ng aking ina? Ang dangal ng aking ama-amahan na nagmahal sa akin ng labis at ang pangalan ng tunay kong ama ng dahil sa pag-ibig? May katunayan ka ba? Kailangan mo iyon? Sandali lamang. Para sa ang liham ng aking ina sa aking ama, nung ako'y dinadala pa niya sa kanyang sinapupunan. Mababasa mo rito kung paano nila akong tinangkang patayin sa pamagitan ng mga gamot na inibigay ng aking ama. Ang mga ito'y naiwan ng aking ama sa dati niyang tinitirhan at nakuha naman ng taong nagbigay niya sa akin. Ipinagkaloob lamang ang mga ito sa akin nang ipalit ko ang liham na ibinigay mo sa akin upang makatiyak daw siya na hindi ako pakakasal sa iyo. Noon pa may naramdaman kong para na rin kitang itinakwil. Ngunit sa aking kalagayan, ano ang magagawa ko? Ni hindi sumagi sa isipan ko kung saan nila maaaring gamitin ang liham mong iyon sa akin. Kung alam ang aking gagawin, walang nalalabing hindi ang ako ay magtiis, magpakasakit. Ang ingatan na lamang ang lihim na ito hanggang sa kamatayan. At ngayon, aking kaibigan, naunawaan mo na ba ang iyong Maria? Isa kang anghel, Maria. Maligaya na ako, ngayong pinaniniwalaan mo na ako. Subalit, ikaw daw ay nagkakasal. Bilang pagtanaw na utang na loob sa ginawang pagmamahal ng aking ama, ay pumayag ako. Ngunit, kailangan mong malaman na ako'y minsan lamang umibig. At kung walang pag-ibig, ay hindi ako maaangkiniman. Ikaw, paano ka naman? Ako'y isang takas lamang. At hindi magtatagal, ay malalaman rin nila ang aking pagkawala. Aking pagkawala.
nangyari, Maria? Kamusta kayo ni Linares? Huwag niyong banggitin sa akin yan ngayon. May nangyari ba? Nakikiusap ako sa inyo. Sirain niyo ang kasunduan ng aming kasal. Nung nabubuhay pa si Crisostomo, pumayag akong magpakasal kay Linares alang-alang sa pakiusap ng aking ama. At doon pa may bala ko nang tumakas pagkatapos ng kasal. Ngunit ngayong wala na siya. Kumbento o kamatayan. Patawarin mo ako sa pagkakahilat ko sa iyo sa kasawian nang hindi ko nababatid. Nasasaisip ko na ang iyong kapalaran at ninanais ko lamang ang iyong kaligayahan. Inihanap kita ng mapapangasawa. Alam kong mabait ang iyong kababata, ngunit nasisiguro mo bang magiging maligaya ka sa piling niya? At iiyak ka pagkatapos dahil sa nangyari sa iyong asawa. Magpapasubo siya sa maraming pag-uusig nang hindi mapapagtanggol ang sarili. Minamahal kita at ikaw lang ang tangi kong kaligayahan. Ngayong wala na si Ibarra, magbumongha na lamang ako. Mongha? Anak, hindi mo nalaman ang misteryong nagaganap sa likod ng mga kapal na pader ng kumbento. Mamatamisin ko pang makita kang sawi sa mundo kaysa sa loob ng monasteryo. Anak, darating din ang panahon na makakalimot ka at magagawa mong mahalin si Linares. Kumbento o kamatayan. Anak ko, tumatanda na ako at hindi na magtatagal ang pag-aalaga ko sa iyo. Ibalin mo sa iba. Humanap ka ng ibang pag-ibig. Kahit sino. Huwag lang ang kumbento. Kumbento o kamatayan. Panginoon ko! Panginoon, ako'y inyong pinarurusahan. Ngunit kayo po ang masusunod. Ngunit huwag niyo po sanang pababayaan ang aking anak. Sige, magmongha ka. Ngunit huwag ka lamang mamamatay. Panginoon, alam kong totoo ka at mapagparusa. Ngunit ako na lamang ang inyong parusahan. Huwag ang walang malay kong anak. Iligtas mo siya.